Hello. Good morning to everyone. Magandang umaga sa lahat. This is Justin, Top News Beats. If you're new here to this channel, paki-like na lang, paki-share, follow, and subscribe this channel. Paki-press naman yung subscription para magiging regular viewer ka na dito sa Justin, Top News Beats. Then press that notification bell para every time I have a vlog, meron tayong bagong mga balita, you will be easily notified. Para naman doon sa mga regular viewers natin, thank you sa patuloy nyo sa patronize, pag-follow sa Justin Top News Beats. Ngayong umaga, meron tayong napaka sensitive, controversial topic. Ito regarding dito kay Pastor Apollo Kibuloy at yung Senate hearing na ginanap ni Risa Hontiveros. So, isa yan sa mga topic natin. Then pag-usapan din natin yung sagot ni VP Inday Sara, sagot ng kanyang defense lawyer doon sa articles of impeachment, doon sa summon with regard to the impeachment case na sinampa sa kanya ng prosecutors ng House of Representatives. Then ang pangatlo nating pag-usapan ay yung interim release ni President Duterte na sabi nila ay mayroong opposition ang mga prosecutors. So ito yung mga i-discuss natin. Bibigyan natin ng ating sariling opinion, mga views natin at reactions sa mga pangyayaring yan. So unahin natin itong very controversial na recantation ng isa sa mga witnesses ni Risa Hontiveros during the investigation they conducted on Pastor Apollo Kibuloy. Ito si Rene, alias Rene, ay nag-witness. Actually, binasa niya yung affidavit niya doon sa hearing na ginanap sa Senado under the Committee of Risa Hontiveros. At ito may mga allegations. But before dito, ito si Rene ay dating member ng Kingdom of Jesus Christ na voluntarily lumabas for I don't know kung anong reason. Ang marami rin nagsabi na meron itong violation doon sa loob, pero sa sinabi niya wala naman siyang violation. I don't know kung saan ang katotohanan. At itong recantation niya, mga allegations niya, si alleges dito sa mga statement niya about what transpired doon sa pag-appear niya as witness dyan sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros. So, ang allegation niya, nung una, dinipinsahan niya si Pastor Kibuloy doon sa una niyang vlog. So alam na natin to lahat na dinipinsahan niya si Pastor Kibuloy at dinipinsahan niya against sa mga allegations o mga allegations ni Portugal or si Amanda, na ito yung nagdemanda ni Pastor Kibuloy with regards to sexual abuse. So ito, nung unang vlog niya, sinabi niya na walang katotohanan dahil alam naman niya ang nangyayari dyan sa loob ng KOJC dahil siya ay member dyan. Doon so dinidetali niya kung paano siya nakumbinsi ni Senator Risa Hontiveros. Sinabi niya na mayroong nagkontak sa kanya ng mga staff ni Risa Hontiveros at parang inoferan siya ng mga halaga para makonvince siya. So, nagbigay siya ng affidavit. Doon sa affidavit niya, sinaad lang niya doon ang
ginawa niya sa loob ng mga ginampanan niyang trabaho sa loob ng QGC. Nang maisabit na niya yan doon sa abogado ni Risa Hontiveros, pagbalik sa kanya, meron ng mga linagay na mga ibang statement doon na mag-implicate kay Pastor Kibuloy, kay Vice President Sara, and President Duterte, and even Senator Bongo Bato de la Rosa. So, yun ang binasa niya dyan sa Senado during the hearing. At sabi pa niya, binigyan siya ng 500,000 para lang sabihin yun. Yung sinabi niya na si Pastor Kibuloy, sinaktan siya, na pinapalimos sila, na mayroong quota, mga ganyang allegations. Then sinabi din niya na nakita niya si VP Inday Sara at si President Duterte at itong si Pastor Kibuloy na bumaba sa helicopter na may dala-dalang bag, at doon sa loob ng bag ay mayroong mga armas, at ito ay linatag niya doon sa tulda diyan sa malapit sa helipad. At pagkatapos bit-bit na yan nina Inday Sara at si VP at si President Duterte sa pag-uwi nila yung mga armas na yon. At yun, sabi niya, nang sinabi niya yun, pagkatapos nung hearing, binigyan na siya ng another 500,000 sa pagsabi lang niya, pag-implicate niya kay VP Inday Sara at kay President Duterte. So ito ay mga allegations niya na hindi yan, walang katotohanan yung mga sinabi niya noon. Kaya siya nag-recantation, siguro dahil hindi naman niya sinabi na dahil sa nakonsensya siya. So ito yung sinabi niya dyan, na yung mga sinabi niya noon ay walang katotohanan dahil nadala lang siya, natangay lang siya at sa pangangailangan niya ng pera. At nung nag-offer na nga si Risa Hontiveros, tinanggap niya na maging witness dyan. Kaya daw siya medyo nangingiyak doon sa hearing na yan dahil nakukonsensya siya, dahil hindi naman tama yung mga sinasabi niya. Pati yung sabi niya na kasama siya sa Isiminay, hindi daw yun totoo. At marami siyang sinabi doon. So lumabas na 1 milyon ang natanggap niya. At ang makakashock na pangyayari bukod doon sa pagtanggap niya ng halaga at pagbigay ni allegedly ni Risa Hontiveros ng 1 million sa kanya, pinapahanap pa siya ng ibang mga witness at doon pa siya pinatira sa condominium ni Risa sa Manila. I don't know kung saan itong na to, condominium na to. So yun ang nangyari. At sinabi niya na since 2024, I think November, I think 2023, maraming series of meetings, at nandoon yung presence ng abogado or staff ni Special Assistant to the President na si Anton Lagdamio. Nandoon yung staff niya, abogado yata niya o staff, I'm not sure. Nandoon din yung DILG. Pati sinabi niya na nandoon din si General Torre at taga DOJ at marami pang mga lawyers na nandoon, lawyers ng government, mga staff ng iba-ibang department na pinangalanan niya, nakasama doon sa regular meeting nila. Nagmi-meeting sila para lang magplano kung paano pabagsakin si
Pastor Kibuloy. Yun ang talagang intensyon nila. At itong human trafficking ang gagamitin nila na kaso para ma-convict dyan si Pastor Kibuloy at yung mga property niya ay ma-sequester nila, makuha nila. Ngayon, kasama na nga itong mga properties, yung compound sa KUGC compound, pati itong ECQ Tower dyan sa Makati, may intention, may balak talaga ang pamahalaan na, kasi ito parang whole of the government approach dahil kasama ng lahat na ahensya ng, hindi naman lahat, yung mga sinabi niyang ahensya ng government, tulad ng DILG, DOJ, na nakipag-meeting para for this purpose. Siguro hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa. Kaya talagang pinatuloy nila yung kaso na yan dyan sa I think this is in Pasig, RTC. So yun daw yun ang allegations niya na ito ang ginawa nila. Pati yung sinabi niya na angel of death, na siya daw, si Jackson daw ang nag-idea noon at yun ang binigay nila doon sa mga pulis sa DILG. At lumabas doon sa mga meeting, mga pronouncement ng DILG, mga pulis na mayroong angel of death. Galing pala sa kanila daw yun. O gawa-gawa nila dahil pinagawa sila ni Risa Hontiveros kung meron pa silang nalalaman tungkol dyan sa activities ni Pastor Kibuloy. At yan lahat ay pinasubalian ni alias Rene na puro kasinungalingan daw dahil nga nabigyan siya ng malaking halaga para sabihin yan. So nag-recant siya sa mga sinasabi niya doon sa Senado at inimplicate niya si Risa Hontiveros, si Anton Lagdamio, ang DOJ, si General Torre at iba pang mga government official na involved dyan. Ngayon, kung totoong involved dito si Anton Lagdamio na ang jet daw ginamit papapuntang Davao, doon yata sa hearing na inatinan ni Amanda, ginamit daw nila yan. So, ibig sabihin, talagang balak ng gobyerno itong lahat na pagpakulong ng gobyerno kay President kay Pastor Kibuloy. So ibig sabihin, whole of the government approach ito. From the Senate kay Risa Hontiveros, sa DOJ, sa SAP, Special Assistant to the President, sa DILG, at ibang pang mga branches ng government na hindi niya na detalye ng husto. So ito, ibig sabihin, alam ng presidente ito. Baka naman kasama sa planning yan dahil nandoon yung mga staff ni Anton Lagdamio. So yun ang nakakabahala. Lahat pala na galaw ng government ngayon with regards to pagsampa ng mga kaso sa mga taong sinabi nila na lumabag sa batas, gobyerno ang mayroong utak o nagplano sa lahat. So itong unang sinabi ng presidente na that he denied about his involvement in the KOGC attack, wala daw involved na mga wala daw mga baril yung mga pulis na pumasok dyan sa QGC at wala daw karahasan. Si General Torre naman nagsalita ng ganyan na ginawa dyan sa QGC. Isa pa, yung with regard to the bunker, sila ni Jackson daw nagsabi na merong ano dyan, merong bunker dyan na may maraming mga kayamanan na linibing si Pastor. Kaya hinahanap ni General Torre yun. Kaya nagkabutas-butas na yung simbahan, yung ano, yung school. Kasi naghahanap nga sila dyan. Pero
wala daw katotohanan yun regarding sa bunker. Gawa-gawa lang daw nila yun. Yun ang sinabi ni Rene. Kaya nga pumasok daw doon si Jackson na nagpanggap na pulis. Diba may nagkagulo ngayon na mayroong gusgusin na pumasok doon na naka-uniform na pulis na hindi naman talaga pulis. Sinabi nila mga miner daw galing sa Diwalwal. Kung naalala ninyo, yung pala si Jackson ang nagpunta doon para ituro daw niya kung saan yung bunker na nandoon yung mga tinatago ni pastor na mga kayamanan or mga treasures bukod sa pera, siguro mga gold or mga mamahaling bato, diamond, ganon. Yun ang hinahanap nila. Yung heartbeat na nakikita daw ng heartbeat yan sa ilalim ng lupa ni General Torre. So sila noon ang nagsabi, at sa kalaunan wala naman nakita dahil hindi naman totoo na mayroong binaon na treasure si pastor yan sa compound ng QGC. So yun ang sabi ni Rene, yun ang allegation niya. So napaka mababahala tayo na kung meron pala silang kalaban at gusto nilang patumbahin o sisirain, silang lahat ang nagbabalak. At parang sa allegation ni Rene, kasama ang buong gobyerno at ang presidente dito sa pagplano. Kasi nandyan yung assistant niya na kasama sa planning diyan sa pagpakulong kay Pastor Apollo Sikibuloy. So, anong implications nito? Ang implication nito ay lahat tayo is in danger kung magsasalita tayo laban sa pamahalaan kung anong nakita natin kamalian at upunahin natin, may problema tayo. Dahil lahat na paraan ay gagawin ng pamahalaan na to para sila ay mapatahimik ka at makaganti sila. At dito naman sa case ni Pastor Kibuloy, makikita mo na hindi lang ang pagpatigil sa paging active ni Pastor Sikibuloy sa pagkampi o pagdepensa niya sa kanyang kaibigan na si President Rodrigo Duterte at kay VP Inday Sara na gagamitin ang kanyang communication company which is SMNI na kanilang inalisan ng franchise, pero hindi naman sila nagtagumpay dahil nandyan pa rin ang DZER tsaka SMNI na patuloy na nagpahayag ng mga katotohanan kung ano talaga nangyari sa bansa na to. Sila lang ang legitimate na mainstream media ngayon na walang bahid na nagbabalita ng mga katotohanan. So ito, gusto rin nilang ipatigil yan. Turo dyan sa kaso ni Pastor Kibuloy by sequestering sa mga properties na meron siya. Sinabi pa ni Rene na naka-assign sa kanila yung lahat ng mga officials ng SMNI, ng QGC na sampahan nila ng kaso at sila ang mag-witness at meron siyang sariling abogado na siya ang mag-witness at si Jackson at yung may isa pang witness na mag-implicate sa mga kasalanan na ginawa ng mga officials ng SMNI. Basta marami siyang sinabi na may nakatukas sa kanilang mga officials para yun ang ididemanda nila at sila magsampa ng demanda. Ito si Jackson at ito si alias Rene. So ngayon, makakaapekto kaya ito doon sa kaso ni Pastor Kibuloy? I'm sure makakaapekto kung yung huwes, yung judge ay fair naman na titingnan itong pag-recant ni Rene diyan sa kanyang unang
statement diyan sa hearing sa Senado. So, there's a big possibility na ikukonsidera ito ng judge diyan sa kaso niya diyan sa Pasig. So, there's a big possibility na si Pastor Kibuloy ay maka-bail. Payagan nilang maka-bail. Meron pang statement doon si Rene na mahina daw yung sexual abuse case, kaya nakapokus sila dito sa tawag nito isang kaso with regards to I think human trafficking. Yun ang focus nila dahil daw yan mabigat na kaso yan. Pero ngayon na lumabas siya, mawawala ng bisa yung kaso na sinampa nila. Meron pa nga siyang sinabi na yung si Amanda si Portugal gusto nang babaliktad din. Kaso maraming pumigil sa kanya. So, hindi natin alam pag kalaunan, pagdating ng ilang mga panahon o ilang mga buwan, baka naman susunod ito si Amanda na babaliktad. So, totally mawala na yung mga witness nila diyan sa kaso na sinampa nila sa Pasig, and I hope the judges will decide to dismiss the case of Pastor Kibuloy. So, Pastor Kibuloy will be set free, na dapat naman in the first place yung mga gawa-gawa nilang kaso ay hindi in-entertain ng korte na yan dahil wala naman talagang basihan. Lahat ay trump up allegations. So ito, nag-recant na si Rene. I don't know kung susunod ba yung Jackson and the other witnesses that will completely exonerate Pastor with all the cases, all the accusations that he received from these false witnesses. Ako lang, may alinlangan din ako dito kay Rene. Dahil ilang beses na siya bumaliktad. Unang-una, pabor siya kay Pastor. Then, natangay sila dito sa natangay siya kay Risa Hontiveros sa pagbibigay ni Risa ng bribe sa kanya, kaya siya bumaliktad kung totoo yung mga sinasabi niya. Ngayon, I don't know kung ano ba talagang ibig sabihin nagkumbinsi sa kanya na mag-recant. So, kung sabihin niya konsensya, there's a bigger reason behind that. But I don't believe na tumatanggap din siya ng halaga from KOJC dahil hindi naman talaga gawin na nila ni Pastor kahit anong mangyari. So, there's a big percentage na siya talaga ay nagkaroon ng awakening sa kanyang consciousness na mali ang ginagawa niya. Baka naman sa pagdadasal ng mga members ng QGC, ito tumitimo sa kanya ang katotohanan at ngayon bumaliktad siya at nag-recant sa kanyang mga allegations, mga paratang niya na binigay niya doon sa hearing ng Senado na yun ang basihan sa pagkahuli, isa sa mga basihan sa pagkahuli paghuli nila kay Pastor Kibuloy. So ngayon, medyo ang pagkakataon ay it's swayed in favor of Pastor Kibuloy. So napakagandang development yan. So we don't know susunod nito kasi meron na nga sinabi si Rene na alias Rene na si Amanda yung nag-accuse ng sexual abuse kay Pastor Kibuloy ay susunod sa kanya. Probably kung susunod, lalo na si Jackson. So, mawala na ng witness si Risa Hontiveros dito sa kanilang kaso na sinampa laban kay Pastor Kibuloy. So, sa tingin ko, darating ang ilang buwan o weeks, si Pastor ay makalabas
sa kanyang pagkapiit dyan sa Pasig, sa kanyang detention cell sa Pasig. So, I don't know kung haharangan naman ito or pipigilan dahil napakalakas naman ng pamahalaan natin dito sa mga ganitong sitwasyon na involved sila lahat. Kaya nga nila magpa-kidnap ng presidente, so kaya rin nila ipitin ito si pastor. Pero lahat ng mga bagay kasi pag meron ng intervention ang langit, parang si Ray Langit, no? Kung meron ng intervention ang the hand of the Lord, our Savior, talagang hindi mo mapipigilan yan. At sa tingin ko, gumalaw na ang kamay ng Panginoon. So ito na yon, unti-unti na lumiwanag ng konti, lalo na dito sa pagkapiit kay Pastor Apollo C. Quiboloy. So patuloy lang dapat ang QGC sa kanilang panalangin na magkaroon ng justice itong pagkapiit kay Pastor C. Quiboloy. And I'm sure they're doing that for the longest time. Alam naman natin ang culture ng QGC. So dito sa topic na to, yun lang. Para sa akin, yung mga sinasabi ni Jackson, allegations lang naman yun. Not unless ma-prove yan ng husto sa isang judicial court kung meron magsampa. I think gagawa ng move ang QGC sina Attorney Torion with regard to this recantation ni alias Rene. So I don't know kung anong gagawin hindi ko pa pangunahan si Attorney Torion, but I'm sure they will be doing something na maging favorable sa side ni Pastor Quiboloy. Ngayon, wala pa akong, as of this moment, wala pang official statement ang QGC with regards to this matter. Siguro tinitimbang ba nila? Baka naman ito ay decoy din. Yung pagbaliktad ni Rene, they're making sure na talagang sincero or may bahid na katotohanan itong mga sinasabi ni Rene. So until now, tinitimbang-timbang nila ang sitwasyon. Ngayon, isa rin sa mga pwedeng mangyari sa 20th Senate kung mayroong magsampa ng investigation with regards that despite nandyan si Risa Ontiveros, baka naman si Bato dahil inimplicate yung pangalan nila, inimplicate si Bongo na sinabi ni Rene, hindi lang yung masabi doon sa Senate hearing, baka balikan siya dahil nandyan sina Senator Bato at si Bongo during the hearing. Baka hindi na niya masagot yung mga sinasabi, yung mga itatanong ni Senator Bato at ni Bongo, kaya hindi niya minensyon na supposed to be kasama doon sa mga implicate niya with regard to doon sa mga krimen, mga allegations na sinabi niya. So hindi ko sigurado, there's a big probability na si Senator Bato or si Senator Bongo ay magsampa ng inquiry or hearing with regards to this matter with the recantation of alias Rene. So nasa defensive posture si Risa Ontiveros. Isa po rin sa mga intention ni Risa Ontiveros is going towards the 2028 election. Talagang halata naman natin na talagang gusto niyang masira si VP Inday Sara at ang mga Duterte para na walang hadlang sa kanyang pagtakbo bilang presidente ngayong 2028. Lalo silang nagkaroon ng encouragement dahil sa pagkapanalo ng kasama nilang si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Kaya isa ito sa mga nag-encourage sa kanila na mayroong nabubuhay daw ulit ang Liberal Party. Kasama na ito si Risa Ontiveros. But with this development,
mahihirapan na siya dahil may isang witness siya na nag-recant. So I don't know kung isa sa mga move, because this will become a political issue. Ito maging political issue ito. Kung malalaman din ni Bato na who belong to the PDP laban, na ito pala ang balak ni Risa Hontiveros, which clearly naman na gusto ni Risa Hontiveros na magkaroon siya ng mileage, magkaroon siya ng media mileage para laging present siya sa media. Kaya isa yan sa mga reason na nagkaroon siya ng interest dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. The other reason, yung mga properties, baka di natin alam, allegedly, sabi ni alias Rene, na hinahabol nila ang kayamanan, ang mga properties, ang business interest ni Pastor Kibuloy. Kaya gusto nilang kunin. Siguro may share sila, I don't know. These are allegations at hindi pa natin alam ang katotohanan kung ano na talaga. Kaya dito, sa susunod na Senate at sa Congress, 20th Congress, we don't know kung magkaroon ng encouragement si Senator Bato to conduct an inquiry with regards to this matter. Na lumabas na nga ito si Rene, there's a big chance na magkaroon ng investigation dyan sa Senado. So yan sa topic na yan, yan sa paglabas ni Rene alias Rene. So punta naman tayo dito sa sagot ni VP Inday Sara, ang defense team ni VP Sara, kung anong sinagot nila doon sa summon, sa articles of impeachment na sinampa ng Kongreso, ng House of Representatives. Diretso ang sagot ni ad cutilam, answer ad cutilam. Ibig sabihin, with apprehension, with caution. Kasi yung sagot nila ay merong mga articles na hindi nila gaanong may caution sila o may pag-iingat dahil meron silang nakasampang kaso sa Supreme Court na ayaw naman nila magkaroon ng impression doon sa Supreme Court na nakikialam sila dyan sa kaso na yan, sa pamamagitan ng pagsagot nila dyan sa mga summon dyan sa articles of impeachment na sinampa ng House of mga prosecutor sa Senate Trial Court. So ang sagot ni VP Inday Sara, with caution, ad cutilam, answer ad cutilam. Yun ang ibig sabihin dyan. So tandaan natin na gustong ipa-dismiss ni VP Inday Sara, magkaroon ng TRO dahil nga dyan sa 1-year ban sa pagsampa ng impeachment case, sa 1-year ban. Ngayon, ito rin ang laman ng kanyang answer, ang sagot dyan sa articles of impeachment na sa summon na binigay ng Senado, ng Senate Trial Court. At then sinabi niya na walang ultimate facts yung mga accusations, yung mga kaso. Ibig sabihin ng ultimate facts, walang katotohanan na ebidensya na nakasama doon sa mga allegations. Walang specific na mga factual na evidence na kasama doon sa mga accusations tulad ng bribery. Walang magpruba na talagang totoo yung sinabi nila. Anong ibig sabihin? There's a solid evidence. Merong taong nagpapatunay na nangyari ang bribery na yan. Walang ganyan. Tapos yung mga confidential fund, walang ultimate na fact na nag-implicate na si VP Inday Sara ay ninakaw itong halaga ng involved dito sa confidential fund.
Walang nagturo sa kanya na ito. Kinuha ni BP Inday Sara, ginamit yung pera. Ganyan, wala. Walang ultimate fact. Yun ang ibig sabihin dyan. Doon sa ibang kaso, corruption, ganun din. Paano masabing corruption? Paano ma-prove na specific proof na ito ginagawa ni BP Inday Sara? Wala. Yung mga AGK na sinasabi niya, meron bang kasong nakasampa? Meron bang witness na nagsasalita? Wala. Kaya yun ang sinabi ng defense na walang ultimate facts. O ibig sabihin, naprubahan na kinumit ni BP Inday Sara itong mga accusations na to. Wala eh. Na magpatunay doon sa kanilang accusation yung mga kanilang grounds dito sa sinampa nilang kaso. So, wala talaga silang solid na ebidensya sa madaling salita na mag-implicate nga kay BP Sara na nag-commit ng ganitong mga kasalanan. Kaya ang sabi ng depensa, this is a mere scrap of paper. Kasi walang value eh. Wala kang makuha. Alam mo naman magaling sa litigation tong mga defense lawyer ni BP Inday Sara. Alam nila yung acceptable na mga mga accusations na pwede mong kung sa korte pa there's a probability na maisampa sa korte para magkaroon ng hearing. Pero ito wala eh. Kaya outright dinismiss nila. It should be dismissed dahil nga sa mga ganyang rason. At isa pa, ang paglabag ng 1-year bar sa impeachment. Ibig sabihin, dapat i-recognize nila yung batas na kailangan isang impeachment case lang maisampas sa isang taon. Pero 4 ang ginawa, ang pang-4 ang sinampa nila. Sinabi nila na hindi pa daw initiated. But ang pagsampa ng kaso doon sa Secretary General, sinabi hindi daw tinanggap. Nandoon na sa Secretary General yung kaso. So, with that action, na-initiate na yung 3 impeachment complaint. Diyan nag-start ang impeachment complaint. So, naging 4 yung kaso. Kasi, napasa na doon sa Secretary General. Na inupuan nga ng Secretary General. Hindi pinasa doon sa Committee on Justice or kay Martin Romualdez bago ibigay doon sa Committee on Justice ng House of Representatives. Kaya ayaw nilang sagutin yan. Kaya nga nagbigay ng reason din na dapat i-dismiss dahil walang jurisdiction. Dahil walang jurisdiction ang impeachment court dahil depektibo ang kanilang sinampang kaso, impeachment case. Dahil nga dyan sa 1-year bar on impeachment. Yun ang dahilan. Bakit tatanggapin ng Senado yan? Yung kaso ninyo na depektibo naman, na may violation na. Ang isa sa mga reason, ang form and substance. Doon sa form and substance, question din nila. Kung nabasa ba ng mga congressman yung napakakapal, ilang pages na articles of impeachment in a matter of hours na pinirmahan nila. Sinite din nila doon ang allegations ng lagayan na bago makapirma kailangan nilagay. This off doon sa sinabi ng mga defense lawyer. So yun ang dahilan na dapat i-dismiss yan. At nakakatulong yung remand, yung pagbalik ng articles of impeachment dyan sa Kongreso na hindi nila masagot-sagot. Kahit sabihin nila may resolution sila, pero
sinabit na ba nila yon? Dahil may judicial notice daw, sinabit na nila. Pero dapat nga hindi tanggapin ng Senado until magkaroon ng debate dyan with regard to the violation ng 1-year bar on impeachment. So, ngayon, mapipilitang sasagot ang iba naman ang sagot ni Bukoy. Sinabi niya na tinanggap na nga ng Senado yung impeachment. Hindi yan ang ibig sabihin ng defense lawyer. Ang ibig sabihin, yung violation. Yung violation, kailangan i-recognize yun na talagang may violation sa 1-year bar. Kaya nga binalik sa inyo eh. Sinabi niya, tinanggap na ng Senado yan eh. Dapat ituloy daw yung impeachment. Ay, paano nga, ibinalik nga sa inyo para sagutin nyo ng maayos. At pagkatapos niyan, tanungin kayo kung tama ba yung ginawa ninyo. Hindi yan matatapos sa pag-submit ninyo ng resolution. Meron pa yan kung aabutan lang ng panahon dahil by the 20 na sasagot sila ng 5 days, that will be 28. 28 na kasi may ang 20 Sabado yata. So the following 29, 30 na sa tanghali ng 30 wala na yung 19th Congress. Kaya yun ang time na sasagot sila. At doon sa calendar ng Senado hanggang 20th Congress pa. Pero I don't know kung matutuloy yan. Kung ang mga bagong senador ititik up pa nila yan. Wala na. Tapos na yung 19th Congress at hindi pa mag-resume yung 20th Congress. Sa 29 or 28 pa sila mag-resume. So, paano madidiscuss yung calendar na yan? Pag open pa lang doon, kung buksan yan o hindi, buksan yung issue ng impeachment, nasa 20th Congress na yan. Pero, malaking probability na yan outright ay i-dismiss. Kasi, yan ang isa sa mga statement ni Senator Marcolita na talagang hindi na yan makakaabot sa 20th Congress yung kaso na yan, yung impeachment case ni VP Inday Sara. So, yun dyan sa case na yan. Ano pa ba yung other sinabi ni VP Inday Sara? Jurisdiction na i-dismiss outright dahil walang ang jurisdiction. Then yun, mention na natin halos lahat mga grounds doon sa answer ni VP Inday Sara. So nasa impeachment court na yan kung anong gagawin dyan. Pwede rin nilang hindi na yun i-discuss. That's na terminated na. At saka hindi nagbigay ng statement na ni-request ng Senado na magkaroon sila ng commitment na ipagpatuloy pa nila yan sa 20th Congress. Isa yun sa mga problema ng House of Representatives dahil ayaw nila mag-comment yan dahil hindi pa nga daw dumating ang pag-convene ng 20th Congress. Bakit daw magsasalita sila? Pero yun ang hiningi. Tandaan natin yung sinabi ni Senator Cayetano na kailangan meron kayong commitment na patuloy ninyong i-prosecute yan sa 20th Congress. Pero wala silang ganyang statement. So, violation na yan. Kung sabihin ng Kongreso, hindi naman kayo nag-comment, so you're not interested. So, hindi na natin itutuloy yan. Yun ang mangyayari dyan. So, ganun yun ang mangyayari yan sa kaso na yan. So, antayin natin kung anong mangyayari sa reply nila, pero sinabi na ni Bukoy kung anong i-reply nila. Di alam na natin kung saan papunta yan. Ngayon, yun nga, antayin natin sa 20th Congress kung anong desisyon ng mga senators, especially itong mga senators na bagong pasok dyan sa Senado. Particularly si Camille Villar, si Aimee, dyan na at saka si Senator Marcolita. At sa numbers naman, dahil ang kailangan nilang boto dyan is majority lang, 13. Ngayon, sa bilang ko, around 12 na talaga ang supporter ni VP Inday Sara na solid. So, isa na lang ang kailangan at hindi natin, kung basihan natin yung
uh, pagboto nung naka 19 Congress, 80 na yun. Pero dahil na maraming naalis doon na bumuto, wala na sa Senado, mga bagong seat na ng senators ang welcome in, makikita natin kung sino ang kakampi ulit kay VP Inday Sara, at I'm sure more than 13 yan. I'm counting around 16 or 17, almost the same with the first voting na nangyari dyan sa Senado. Kaya wala na rin yan. Kasi wala na si Grace po, maiiwan lang wala na si Grace po. Si Coco Pimentel wala na, so minus na yon. So palitan ni Pampilo Lacson at si Tito Soto, yun ang kapalit sa dalawa. Si Grace po NPC yan si Tito Soto NPC rin, at kasama na rin si Lacson dahil Vice President pa si Lacson, yes, kay Tito Soto, or the other way around. So ganyan. Ngayon, so the numbers, so I think will be maintained like that, especially the conscious ang mga senador on the upcoming 2028 elections, at alam nila gaano kalakas the probability of VP Inday Sara as the next president ay nandyan sa mga isip nila. Kaya hindi bubuto yon not favoring VP Inday Sara, papabor yan kay Inday Sara for political reasons at political survival nila. So yun ang mangyayari dyan. So okay na tayo sa topic na yan. So lilipat tayo ng bagong other topic. Ito ang interim release ni President Duterte, dahil lumabas ngayon na nag-oppose ang mga prosecutor doon sa interim release. Ito si Nyang, isa sa mga prosecutor ng ICC. Ngayon, sinabi nila na nagsinungaling daw si Kaufman na sinabi walang oposisyon. Kasi wala doon yung parang head nila diyan sa prosecution. At makikita mo naman sa reasoning na ngayon lang nila na formulate yung mga reason na yan. Saan ba galing yung mga reason na yan? Hindi galing yan sa kanila, galing yan dito sa Pilipinas, galing sa mga kaliwa, galing kay Kunti yan. Makita mo naman sa sinasabi ang opposition, na si gusto lang ipalalabas na doon sa violente yung mga Duterte, dahil nga doon sa nabaliktad nga sila nga ang hinatak-hatak, yung si Bilgra hinatak. Kaya nga nung gusto nilang hatakin si President Duterte, si Torre, dahil nagsasalita sa Torre, hahatakin ko yan. Kaya lumaban si Hanilet, pumigil si Hanilet, at yun ang sinabi nila na ang partner daw ni President Duterte ay gusto nila ipalabas na violente. Kaya isa yun sa mga reason na hindi daw dapat bigyan ng interim release si President Duterte. Nakita nyo, hindi ang galing sa mga prosecutor, ang galing yan nila Kunti. Ngayon, sinabi pa na dahil daw ang mga supporters at ang pamilya ni Duterte ay nagsabi na kinidnap ito nakakatawa na na logic, na kinidnap si President Duterte. Sino bang kinidnap na babalik doon sa kidnapper niya? Kung i-release daw siya, there's a big chance na hindi na yan babalik at lalayas na yan. So flight risk. Merong posibilidad na lalayas o iskapo si President Duterte. So aminado kayo na kinidnap si President Duterte. Yung prosecutor aminado na kinidnap, kung ganyan ang statement. So violation yan sa due process, sa rights ni President Duterte. Dapat i-dismiss na yung kaso dahil kinidnap lang yung kinuha yung accused diyan sa kung tama pa ang hustisya ng ICC. Outright, dahil kinidnap nga yung tao di ba?
Itong ano rin, galing kay Kunti yan yung mga reasoning na yan. No? Na wala daw kinidnap na babalik doon sa nagkidnap sa kanya. Babalik siya doon sa kidnapper. Parang ganyan ang sinasabi. So, hindi na daw babalik si President Duterte. So, yun ang ibig niya sabihin. Then, nasa posisyon daw si BP Inday Sara. Si President Duterte, may influensya pa raw. Pwede daw they will harm the witnesses. Ganon they will harm. Ang tagal na ni Trillanes siya nagdadakdak, may ginawa ba mga Duterte sa kanya? Yung mga ibang mga media noon, may ginawa ba? May sinampa bang kaso si President Duterte? O pinagsabihan man lang sila? Wala. Pinabayaan lang sila. Kasama na yung Rappler na yan. Sina Maria Risa. Meron bang sinabi si President Duterte dyan? May ginawa ba? Wala. Ngayon, yun ang mga grounds nila na si President Duterte dapat daw, hindi daw bigyan ng interim release. Ano pa? Violent. Yung mga anak, there's a possibility na may power pa rin sila. Kaya delikado daw bigyan ng interim release. Then sa tingin ko, ito magkaroon ng discussions, magkaroon ng hearing diyan sa sa tribunal, sa mga judges ng ICC. So doon natin malalaman kung ano ba talaga, i-grant ba yung interim release kay President Duterte. Marami naman nagsasabi na 50-50. So ilagay natin 50-50. At para sa akin, ang probability na ma-release si President Duterte sa interim release ay malaki. Dahil nga sa reason of age, dahil sa edad niya. Na siyempre takot din ng ICC kung ano mangyari sa kanya dyan. Dahil hindi niya kaya yung kondisyon ng kanyang pagkapiit dyan sa ICC dahil nga sobrang lamig dyan. Malamig talaga at kalaban ng mga may edad tulad kay President Duterte yung lamig at yung pagkain. Hindi nila kayang maibigay yung tamang pagkain kay President Duterte. At isa sa mga bagay rin, kahit sabihin nila na advance yung medical yung medical practices dyan sa dahig. Pero yung doktor niya dito sa Pilipinas na nagbigay ng mga medication sa kanya, hindi na nasusunod. So kaya nga siguro itong dahilan na sobrang pagpayat kay President Duterte, which is detrimental talaga sa kanyang health. So sa tingin ko, yan ang isang consideration na tinitingnan ng judges ng ICC. At yan ang maging basihan dahil sa advanced age niya at saka health condition niya na siya ay bigyan ng interim release. Kaya yung mga sinasabi nila na baka nga si President Duterte magkaroon ng impluensya pa at i-harm niya yung mga witnesses. Paano ma-harm kung nasa ibang lugar siya at naka-detain siya? Paano siya i-eskapo ganyang edad? At isa rin sa mga purpose ng interim release kasi medyo limited ang access dahil nga sa layo access ng mga kamag-anak, pamilya ni President Duterte. Kaya gusto nilang talagang ilapit dito sa, I think sa Asia yan dalhin si President Duterte. Probably Australia or maybe South Korea, Japan, I don't know kung saan dyan. Ang ugong-ugong nasa Australia daw. Pero we don't know kung magdesisyon na yung ICC court with regards to this petition for interim release. Kaya si Kunti maraming sinasabi, sila nagbibigay niyan sila nagbibigay ng flimsy na reason na with regards to their opposition dyan sa
pagbigay ng interim release kay President Duterte. So we're hoping and praying na the court will decide, the SEC court will decide in favor of the interim release of President Duterte. At yan lang ang dinidesire natin, na medyo ilapit-lapit naman dito sa Pilipinas para madali nating bisitahin. At kung mangyari yan, magkaroon ng boom yung lugar na yan, magkaroon ng tourism boom, dahil nga sa daming Pilipino na susuporta kay President Duterte at bibisita sa kanya. At sana magkaroon ng option, if ever this will happen, na pwede siya mag-appear in public. Ibig sabihin, kahit na pakaway-kaway lang siya sa bintana, basta makita lang siya ng mga tao. Kasi diyan sa dahig, hindi talaga siya nakikita ng mga supporters. Nasa loob lang siya. Ganyan sila katakaw. Ganyan sila kahigpit. Ang tao hindi pa naman convicted. Accused pa lang. Kahit ganyang mga right, hindi pinagbibigyan. Di ba? Tsaka mga Pilipino hindi naman naalis talaga dyan sa grounds ng ICC detention cell. Nandyan yan. Naging barangay na sila dyan. Kaya ganyang katindi ang suporta ng mga tao sa Europa, UK at US kay President Duterte. So, yun nga, ang ano natin, harinawa, matuloy na itong interim release para naman ma-alleviate kung anumang health condition si President Duterte, hindi naman maging detrimental sa kanyang physical condition. At maging malusog siya, and we're hoping na itong kaso na to ay madismiss na, and the ultimate prize sa kanya ngayon, I regard him as a hero na. I hope that she will come back to the Philippines as a living hero. Kasi yung mga hero nga, wala na sila bago na-deklara ng hero. Pero right now, whether buhay man o harinawa hindi naman mangyari, na pag-uwi niya rito wala na siyang buhay, at we're not hoping na mangyari yan, we're not praying na mangyari na, but the other way around, ay living hero na si President Duterte. What he did para sa bansa, at yung operasyon na ginawa niya, yan ang nagtulak sa kanya sa ganyang kategorya, sa ganyang situation. So let's wait and see, and let's pray hard na everything goes well dito sa case ni President Duterte, and ultimately the interim release will be granted by the ICC Tribunal or ICC Court. So siguro hanggang dito na lang tayo for this episode, at maraming salamat dun sa mga dumalo dito, and I hope you will keep supporting Justin Talk News PH, at paki-like naman at paki-share this video to your friends, follow, then most important of all is to subscribe. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga bagong viewers natin, kindly subscribe. So with this, maraming salamat at good morning sa inyong lahat, wherever you are in the world. Thank you po.